Welcome to Donmar TV News Channel. Pinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na mabusising pag-aralan ng isang interagency task force ang federalism at constitutional reform. Sa ilalim ng Memorandum Circular No. 52, bumuo ang Pangulo ng Interagency Task Force on Federalism at Constitutional Reform kung saan bahagi nito ang Office of the Cabinet Secretary, Presidential Management Staff, Presidential Communications Operations Office, Office of the Presidential Spokesman, Presidential Legislative Liaison Office, Office of the Political Advisor, Commission on Higher Education, Development Academy of the Philippines, at University of the Philippines Law Center. Pabor ako na maging federal government tayo dahil sa ngayon, actually amateur federal government na itong system natin, yung local government system natin under RA 7160, kunting balanse na lang, yun na talaga ang sistema ng federal form of government. And I believe na kung i-liberalize natin itong mga local government units, ay matuto silang magsikap at maumunlad na ng sarili nila. Generally, payag po ako sa federalism kasi ang federalism po ay angkop sa topography ng ating Pilipinas, which is an archipelago, at based on political studies, federalism po talaga yung angkop na form of governance sa Pilipinas. Okay, madalas po yung nakikiusap na ang Pangulong Rodrigo Duterte. Kung naalala ninyo, nung tinutukoy niya yung ABS-CBN, sabi niya, papayagan niya lang na magkaroon ng prangkisa ito kung tutulungan ang Pangulo na ipalabas sa ABS-CBN yung alam mo yung information to promote yung federalism. Well, Sir Raymond Moreno, bilang federalism advocate, maraming Pilipino ang hindi nakakaunawa sa konsepto ng federalism. Ano ba yung mga basic na dapat maunawaan sa palagay mo ng mga pangkaraniwang Pilipino pag sinabi ang salitang federalismo? Okay. Actually, simpleng-simple lang po, no, para sa aking mga kababayan dyan, na mga simpleng tao katulad ko. Federalism means, ito yung under the federal government, power is divided between the central government. For example, sige, tagulugin natin. Meron po tayong sektor, no, sa ating mga probinsya. So ngayon, kung makikita po natin, ang mga lang po, no, mga development nangyayari lang po sa Metro Manila. Okay. So kawawa naman yung ating mga nasa probinsya sabagkat sila gusto pa nilang pumunta, mangamuhan, maghanap ng trabaho sa Metro Manila, which is kasi mas mataas yung binibigay ng mga salaries, no? Which is kapag nangyari kasi yung federalism, magkakaroon ng power distribution. Magkakaroon ba ng equality every sector. So, yun lang po ang basic natin. So doon sa ating mga manonood, maganda po kung inyo pong pag-aaralan maigi. Andito po sila Sir Abner, no? Para ito yung Sword TV, pwede tayo mag-comment or mag-message about kung anong questions na gusto nating malaman regarding the federalism. At ito po ay makakatulong sa mga maraming mamamayang Pilipino, lalo na sa mga katulad namin mga simpleng mamamayan, no? So ayun, yun lang po ang aking part at ang aking mai-share sa ating mga manonood ngayon. Anong magagawa ng federalism sa political dynasty para naman magkaroon naman ng patas na playing field yung mga karapat dapat na maging leader ng bayan? Una, maliwanag na hindi magiging epektibo ang federalism kung walang anti-dynasty law. Dahil lalo mag-proliferate ang dynasty. Dahil kontrolado mo isang region So, yun pong ating samahan ay matagal lang ginawa yung constitution. Ang tawag doon ay MRRD NECC version ng Bayanihan People's Constitution na ginawa ng consultative group headed by Justice Puno. 60% came from that framework. Ano ba yung in-enhance natin? Idiretso ko na dun sa dynasty. Number one, merong anti-dynasty provision na no two members of the family can run in the same unit up to the second degree of consanguinity or affinity. Magtiyo, magtiya, maglolo, lalo na yung magkapatid, mag-ama. So, ibig sabihin, pwede kang tumakbo, ay barangay yung isa ay local, isa ay probinsya. And likewise, binigyan na natin ng term limit
doon sa Constitution. Ibig sabihin, maximum ng 3 terms. After 3 terms, it's either bumaba ka o tumaas. Hindi ka na pwedeng bumalik. Dahil yung Constitution natin ngayon, pwede ka magpahinga, mamaya babalik ka uli doon sa the same position. But this, o kaya magpapasuspend ka para hindi mo natapos kunyari ang termino at babalik ka na naman. Dito sa proposed Constitution natin, hindi na. After 3 terms, either tumaas ka o bumaba. Likewise, under our proposed Constitution, ang i-elect na lamang at large ay ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo. Dahil sa ating proposal na Presidential Federal Parliament, we will be voting, ang binago lang doon ay ang Pangulo will be voted upon in tandem with the Vice President. Hindi kagaya ngayon na pagka binoto mo yung Pangulo, ang pangalawang Pangulo, parang sasakyan magkaibang goma, naghihilahan, mga bagal ang usad natin, nasasayang budget. So, pag binoto mo Pangulo, dala ng pangalawa. Likewise, meron na tayong, ang ating legislation ay unicameral parliament. So, the President will nominate from among the members of the National Assembly yung tinatawag na Prime Minister who will be in charge of the day-to-day operation of the government. And once confirmed by the National Assembly, hindi na siya pwedeng tanggalin ng Pangulo o ng control. Secondly, ang Pangulo naman, kung nagkaroon ng abuses, just the same, he can be impeached by the National Assembly. At ang National Assembly naman, kung magkaroon ng connivance, it can be dissolved by the President in consultation with the 18 state ministers. At hindi na masyadong magiging magasta ang kampanya at ang kandidatura dahil ang member ng National Assembly ay ihahalal na lamang 1 each province and 1 each cities. So doon na lang sila iikot, hindi na national level. Ang national level lamang ang Pangulo at Pangalawang Pangulo. Likewise, yung governor, yung estado, yung local at ang barangay, ang ihahalal na lamang ay hindi na directly yung mayor, barangay chairman, governor, kundi member ng council. And since ang inihalal natin member ng council, sila ang pipiling from among themselves kung sino magiging executive, kung sino ang barangay chairman, kung sino ang mayor, kung sino ang governor. Dahil silang pumili, they can be removed from office anytime in not less than 1 year after selection. So, ibig sabihin, kahit 5 years ang term mo, ginawa natin ng type 5 years po yung term. Kasi sa 3 years, masyadong maiksi sa magaling na leader, masyadong mahaba naman sa bulok na leader. Anyway, kahit 5 years, anytime na pwede kang palitan. Kasi pag 3 years, yung unang taon, mag-aaral. Pangalawang taon, babawi. Pangatlong taon, mangangampanya. Walang natitira. Kung 5 years, anytime kung hindi ka naman magpakita na ikaw ay talagang pwede, he can be removed from office. Simula barangay chairman hanggang national. So, and then, doon papasok na sa lahat ng sektor. Ngayon kasi, yung party list natin, na-defeat na yung purpose eh. Kasi dumami na si ako, si ikaw, at kung wala kang pera, hindi ka naman mananalo as party list. Ang layunin ng party list, pala yung underrepresented, magkaroon ng boses. Pero, surprisingly, isa sa talagang legitimate na sector, wala pa lang representasyon, yung PWD. Kasi wala silang kakayanan eh. But doon sa ating proposal, simula barangay hanggang national, siguradong meron ka na dahil yung sector sila nang pipili from among themselves. Urban poor, officer poor, LGBT, PWD, indigenous people, rebel returnees, OFW, and so on, transport. So, ibig sabihin, sigurado silang may seat simula sa barangay hanggang national level. Kaya lang, sila'y kasama lang sa pipili, pero hindi sila pwedeng maging executive. Kung gusto nila maging executive, they will run not as a part, but as a sector, but as a political party. So, makikita natin na even if majority came from one political party, hindi sila sigurado sa kanilang mayor, governor, dahil merong sektor na 12 nasasama sa pilihan. So, protektado tayo. This is pro-poor. So, makikita natin na doon sa ating proposal, wala ng vice mayor, wala ng vice governor. Why? Kasi tumatagal ang legislation. Kapag hindi magkapartido, hindi magkapartida. Halimbawa, yung gustong legislation ng mayor, hindi gusto ng vice mayor, magkalaban, itaytengga yan. Remember, ang vice mayor ang nagkakalendar ng activity. And vice versa, once gumawa naman ordinansa, ayaw naman ng mayor, hindi naman nil-implement. So this time, ang presiding officer na sa legislation, yun na lang executive, yung mayor. Once natapos ang ordinansa, wala ng trouble at makakasave pa tayo
on resources. At ito po yung major changes dun sa, kaya lang, pag ang tumingin dito'y politiko, ay hindi magugustuhan yan. Pero pag ang tumingin ay tao, ay magugustuhan yan.